Museo Cainta. Bakit naglagay pa tayo ng museo? Naniniwala kasi ako na sa kasaysayan natin malalaman kung ano ang landas na tatahakin natin. So, marami ng kasabihan yon, di ba? So, gusto ko rin ipaalam sa lahat ng mga kabataan, lalo na ngayon, na ang naging history ng ng Cainta at mga Cainteños. So, kakaunti lang nakakaalam na ang Cainta po at ang parte ng Manila ay nasakop po ng mga Inglaterra o ng British Empire for just 2 years. And in those 2 years, dyan po nagmula ang mga taga-India o mga Indian soldiers, ang Sepoy. So ang Sepoy po ay inabandonan nila ang British Army at nung nandito sila, pinili nila na manatili rito. So nang nanatili sila rito, dala nila ang mga kultura nila, pero sumanib po sila sa mga kultura din ng Cainta. At sabi rin nga, yung aming pinakaprodukto, bibingka, di ba ang Cainta nga po ang bibingka capital, yan po ay nagmula rin dun sa mga Sepoy o mga Indian soldiers. Dala-dala nila yan. Kahit nga po yung sinasabi nila minsan, kahit yung kare-kare, galing din yan sa mga Indians dahil sa curry. Ang mga karinderya din, galing yan sa mga Indians kasi nagbebenta sila ng curry dishes na ang tawag na lang sa kanila ay karinderya. So, malaking ang naging parte ng mga Sepoy sa pag-araw-araw din dito sa Cainta, lalo na sa aming mga kultura. Malaki ang parte nila doon sa ating pagkain at doon sa ating senakulo. So, bilang kailangan natin kinikilala rin ang mga sinauna sa atin para maintindihan natin kung ano ba ang ating nakaraan at saan tayo pupunta. Tatanong ko lang kasi sa loob, napakaganda. Yung parting right side, mga santo. Mga santo. Oo. Ito po ba, ano to, binili po lang natin? Or? Hindi po. Yung isa po, yun nga, yung Faith and Imagery, A Century of Processional Images sa Cainta. Yan po yung mga kadalasang ipinuprosesyon dito sa Cainta. Ngayon, di ba pag prosesyon, sa malayo mo lang nakikita. Okay. Hindi nila alam na itong mga santong ito ay mahigit 100 years na. Inaalagaan po yan. At kami po ay nagpapasalamat sa mga pamilyang nagmamayari niya na ipinahiram lang po para ipakita sa mga taga-Cainta. So, hiniram lang po namin yan. Ma'am, isa pa. Yung mga gustong pumunta, kahit hindi taga-Cainta, open, paano po ba po? Okay, this is really just a soft opening, kasi dito pa lang kami sa baba nakatapos. Yung Faith and Imagery namin na exhibit ay hanggang linggo na lang po yan. Kasi nga po kailangan na natin isoli yung mga santo. Pero yung sa Sepoy po, mananatili po yan ng isa pang linggo. Tapos, itutuloy po natin lahat ng kailangan pang gawin sa ating museum. Pero pag ito po yung natapos, Mayor Ellen, open yan sa public? Yes, walang bayad. Open to the public po yan. And yun. Kasi marami po hindi nakakaalam pa rin kahit ibang Cainta. So, malalaman, makikita. Dahan-dahan po nilang makikilala ang mga sarili nila, ang mga ninuno nila. Basta pumunta lang sila sa munisipyo, libre naman aircon pa. Ma'am, mensahe na lang natin ang Cainta. Nagpapasalamat po ako sa lahat dito sa Cainta na tumulong po para mabuo natin at makapagbukas na ang ating museo, ang Museo Cainta. Huwag po kayo mag-alala, marami po tayong magiging offerings dyan, ang mga exhibits natin, pinaghahandaan na po natin yan at maraming matututunan lalo na ang mga kabataan. Maraming salamat sa lahat sa Cainta, sa mga Cainteños, sa lahat na nagpahiram po ng mga santo, sa lahat ng mga Sepoys na nakausap namin. Maraming salamat. Buhay journalist sa nangyayari sa ating bayan. Kay Nats Alforte ang importante.